Dominant Protector. Credit to the author. 7,311-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Base sa resulta ng pagsusuri, hindi naman walang batayan ang mga tsismis. Dahil sa kakayahan ng isang Alphen, may pagkakataon nga siyang matanggap bilang disipulo ni Elder Chin. Napakabait ni Martial Master Ma. Marami pa ring pagkukulang ang disipulo at kailangan niyang patuloy na magsumikap. Bahagyang yumuko ang Alphen at nakangiting sinabi, itinuro sa akin ni Elder Chin na ang kasipagan ay maaaring makabawi sa mga pagkukulang ng isang tao. Kaya naman, mas magsisikap ako sa aking cultivation. Bagamat hindi siya tinanggap bilang disipulo ni Elder Chin, malabo itong binanggit ng tagahanga ng Al para ipakita na mayroon siyang malapit na relasyon kay Elder Chin. Labis din ang pag-aalala ni Elder Chin sa kanya at paminsan-minsan ay nagbibigay siya ng ilang payo. Tama iyan. Sa pamamagitan ng talento at pagsusumikap, walang hanggan ang iyong mga tagumpay sa hinaharap. Hindi nagatubiling purihin siya ni Martial Master Ma at saka sinenyasan ng iba pang mga bagong disipulo na lumapit para sa pagsusulit. Karamihan sa mga bagong disipulo ay nasa pagitan ng unang yugto hanggang ikatlong yugto. Nakapasa lang sila at mahirap makakuha ng puntos. Kung ikukumpara, ang dual attribute 5th stage ng Alphen ay talagang kahanga-hanga. Paminsan-minsan, may mga taong nakakakuha ng puntos, pero halos hindi nila maabot ang ika-4 na yugto. Hindi pa rin nila naaabot ang kahit anong katangian ng mga Alphen. Nang lumabas si Yuan Bao ay saka lamang lumitaw ang isa pang bagong disipulo sa ika-5 yugto. Gayunpaman, walang pakialam ang mga tagahanga ng Al dahil si Yuan Bao ay isang stage 5 single attribute. Hindi pa rin siya maihahambing sa isang stage 5 double attribute. Sumunod ay si Peter, na nasa level 5 din. Lumagpas na siya sa gitnang linya ng level 5 at umabot na sa 70% na puno. Malapit na siyang nasa level 6. Nandilim ang mukha ng Alphen. Kahit hindi maihahambing sa kanya si Peter, pareho silang mga tauhan ni Terence. Nakakainis na mas mahusay ang kanilang performance kaysa sa kanyang mga tauhan. Lalo na sina Almira at Sima, na siyang sumunod. Ang mga talento at kakayahan ng dalawang taong ito ang pinakamataas sa maliit na grupo. Magnanakaw kaya sila ng atensyon ng mga tagahanga ng Al. Hindi walang batayan ang pag-aalala ng mga tagahanga ng Al. Lumapit si Almira para subukan ang kanyang wind attribute. Nalagpasan na ng kanyang kakaibang attribute ang mga gapos ng stage 6 at kakapasok pa lang sa stage 7. Kahit bakas lamang ito, at halos hindi niya matukoy, may mga taong maniniwala na nasa ika-6 na yugto na siya ng kanyang kasagsagan. Gayunpaman, labis na natuwa si Martial Master Maria. Nakumpirma niya agad na si Almira ay may lakas ng isang elemental na nasa ika-7 ranggo. Magaling! Almira, isa kang talagang kaaya-ayang sorpresa. Nakultivate mo na ang special attribute hanggang sa ika-7 yugto. Gamit ang talento mo, malaki ang posibilidad na makapasok ka sa inner sect para mag-cultivate sa hinaharap. Pumalakpak si Martial Master Ma at tumawa. Tumingin siya sa Alphen at sinabing, akala ko ang dual attribute ng Alphen ang tanging sorpresa. Hindi ko inaasahan na ikaw, Almira, ang lalabas. Sa combat power, maaaring mas mainam ang isang special attribute kaysa sa dual attribute. Gayunpaman, ang magiging direksyon ng Alphen sa hinaharap ay tiyak na hindi lamang sa labanan. Kayong dalawa ay maaaring bumuo ng isang napakahusay na komplemento. Nandilim ang mukha ni Peter, at nagmura siya sa puso niya. Ano ang Alphen? Hindi ko ito gagamitin para punan si Almira. Sa totoo lang, wala namang ibang intensyon si Martial Master Maria. Naniniwala lang siya na ang Alphen na iyon ay magiging isang alchemist sa hinaharap, habang si Almira naman ay magiging isang makapangyarihang mandirigma. Kung magtutulungan silang dalawa, magkakaroon ito ng magandang epekto. Kasabay nito, naisip din niya na kung nalaman niya ng mas maaga, gagawin sana niyang Alphen ang nakatatandang kapatid na namamahala sa mga bagong disipulo. Sa ganitong paraan, mas maaga sana siyang nakabuo ng magandang relasyon sa kanya. Masyado lang talagang kahanga-hanga ang record sa pakikipaglaban ni Terence, kaya normal lang na mataas ang tingin sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi nakinig ang bata, at ang martial artist may elementong apoy ay gustong tumira sa North Peak.
Kahit nabalitaan niyang nakarating na siya sa Golden Core Stage, kung mananatili siya sa South Peak, tiyak na mas lalakas ang kanyang lakas. Naisip ni Martial Masterma si Terence, at sumulyap ang kanyang mga mata sa direksyon ni Terence. Hindi namamalayang kinurot ng kanyang kanang kamay ang kanyang baba, iniisip kung dapat ba niyang gawing Alphen ang tanging kandidato para sa steward. Kung ang Alphen ay talagang naging direktang disipulo ni Elder Chin, kailangan niya maging maayos ang relasyon nila ng Alphen. Si Sima naman. Isa siyang suwail na bata na naghahangad ng kamatayan. Sino ba ang may pakialam kung mamatay siya? Gayunpaman, walang pagmamadali sa pagkumpirma ng mga kandidato. Hindi pa huli ang lahat para pag-usapan ito pagkatapos ng pagsusulit. Dumating si Terence sa harap ng kristal na haligi habang iniisip niya iyon. Natapos na ng iba pang mga bagong disipulo ang kanilang mga pagsusulit. Si Almira ang pangalawa sa huli, at si Terence ang huling umakyat. Sima, ikaw ang pinaka-natatanging disipulo na naranasan namin. Kahit na pinili mo ang North Peak, isang lugar na hindi angkop para sa iyong cultivation, naniniwala akong magiging mahusay ka pa rin. Huwag kang kabahan, ibigay mo lang ang lahat. Mahinang sabi ni Martial Masterma, tila pinapalakas ang loob ni Terence sa unang tingin, ngunit ang mga salita niya ay puno ng pagtutol. Para sa isang fire attribute martial artist na nakatira sa North Peak, hindi na madali para sa kanya na mailabas ang kanyang fire energy, kaya ano pa ang gusto niyang ipakita. Kumaibot ang mga labi ni Terence. Kung gagawin niya ang lahat para sa pagsubok, hindi sapat ang hexagonal crystal pillar. Ito ay dahil ang hexagonal crystal pillar na ito ay ginamit upang subukan ang mga bagong disipulo, at ang pinakamataas na limitasyon nito ay limitado. Tutal, lahat ay nakapag-cultivate lamang ng isang entry-level na body tempering technique. Sa pinakamarami, nakapagpalit sila ng mas malalim na advanced na cultivation technique sa Library Pavilion, ngunit limitado ang kapangyarihan nito. Si Terence, sa kabilang banda, ay isang sining ng isang nagsasagawa ng elemento ng apoy, isang mataas na antas sa sekta. Kahit ang mga aklata ng mga disipulo ng inner sect ay walang maihahambing dito, lalo na ang aklata ng outer sect. Kaya naman, napagdesisyonan ni Terence na manatiling tahimik at iwasan ang gulo. Opo. Naiintindihan ko at gagawin ko ang aking makakaya. Ngumiti si Terence habang tumatango, dagdag pa sa katotohanang tiyak na gagawin ko ang lahat, sapat na siguro ang 30%, di ba? Sa simula, gusto niyang makuha ang perpektong 100 puntos na gantimpala, ngunit pagkatapos niyang pag-isipan ito, naramdaman niyang wala itong saysay. Kung ipapakita ang lahat ng kanyang mga katangian, ang pagkuha ng 100 puntos para sa lahat ng mga ito ay hindi isang maliit na halaga. Gayunpaman, para sa isang katangian, 100 puntos at 30 puntos. Maaaring mukhang may malaking pagkakaiba, ngunit hindi naman talaga ito gaanong kalaki. Kaya nagpasya si Terence na kontrolin ang kanyang lakas hanggat maaari at gumawa ng posisyon na katulad ng kay Almira, na mas mataas ng kaunti kaysa sa 7th dan. Pero may isang bagay na mali kay Terence, hindi talaga tiningnan ng pagsusulit kung gaano karaming lakas ang ginamit mo. Palaging hinihikayat ni Martial Masterma ang mga bagong disipulo na gawin ang lahat, ngunit hindi niya malinaw na ipinaliwanag na ang pagsubok sa pagkakataong ito ay hindi para subukan ang lakas, kundi ang kadalisayan ng lakas. Halimbawa, ang kadalisayan ng chi sa apoy ay direktang makakaapekto sa susunod na cultivation sa pagpapatibay ng katawan. Ang pagsubok ay upang matukoy kung ang mga bagong disipulo ay kwalipikado na tumanggap ng advanced na paraan ng cultivation. Hindi naging maganda ang lakas ni Yuan Bao at Peter, ngunit sa ilalim ng gabay ni Terence, pareho silang nakarating sa ika-5 yugto ng kadalisayan. Nakapasok na nga si Almira sa ika-7 yugto. Masasabing isa siya sa iilang disipulo ng outer sect na dapat pagtuunan ng pansin. Si Terence, sa kabilang banda, ay mayroong isang mataas na uri ng dalubhasa sa sining, hindi niya kailangan ng anumang espesyal na pagsasanay mula sa panlabas na sekta, dahil ang kanyang sining ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa pinakamataas na uri ng panlabas na sekta. 7,312. Kaya inakala ni Terence na may tatago niya ang kanyang lakas sa pamamagitan lamang ng paggamit ng 30% ng kanyang lakas, ngunit halata naman ang resulta. Itinampol niya ang kanyang palad sa hexagonal crystal pillar at naglabas ng isang nagliliyab na aura. Ang transparent na hexagonal crystal pillar ay hindi man lang dumaan sa proseso ng pagtaas mula sa ibaba patungo sa itaas.
Diretso itong naging isang ganap na Crimson Crystal Pillar. Ika-10 dan. Perpekto ito. Nalaglag ang panga ni Marshall Masterma at hindi na niya ito maipikit pa. Ano ba to? Hindi ba't sinabi nilang hindi angkop ang North Peak para sa mga magsasakang iniuugnay sa apoy? Maaari kayang ang kapaligiran ng North Peak ang pinakaangkop para malinang ng mga nagsasanay ng katangiang apoy? Hindi ba't ito ay isang hindi pagkakaunawaan noon? Naguluhan din si Terence, ito ang klasikong halimbawa ng hindi pagkakaunawaan. Nalinlang siya ng mga salita ni Marshall Masterma at inakala niyang isa itong pagsubok sa lakas ng apoy na chi. Ngunit ngayon, tila isa itong malinaw na pagsubok sa kadalisayan. Kahit alam ni Terence na malakas siya, hindi niya inakalang ang 30% ng lakas niya ay ilang beses na mas malakas kaysa sa buong lakas ng isang Alphan. Agad niyang napagtanto na isa siyang tanga. Anong 30%? Kahit 10% pa, basta't may apoy na chi na trigger, hindi magbabago ang resulta ng pagsusuri. Nakangiti ang Alpha niya, pero medyo nakakailang ang ngiting iyon. Nakakamanghang dual attributes. Nakakamangha. Sa harap ng perpektong apoy na chi ni Sima, anumang dual attribute ay agad na magiging latak. Ha! Napakaswerte ko ba? Hindi sinasadyang nakakuha siya ng perpektong resulta. Marshall Masterma, hindi dapat magbago ang resulta kahit na masira man o hindi ang kristal na Holijing ito, hindi ba? Hindi naman maliit ang gantimpala ng disipulo, hindi ba? Binawi ni Terence ang kanyang palad, nahihiya. Hindi alam ng iba, ngunit alam niyang mapapahiya si Terence kung magkamali siya. Iniba niya ang usapan para magising ang gulat na si Marshall Master Maria. Naku, hindi. Hindi dapat magkaroon ng problema sa Holijing Crystal, sa gantimpala, at sa pagsubok. Gulong-gulo pa rin ang mga iniisip ni Marshall Masterma, at medyo hindi siya malinaw. Matapos kumalma, ngumiti siya at sinabing, Sima, ang galing mo talaga, nakapagsanay ka hanggang sa ika-10 antas ng apoy na chi, kahanga-hanga. Isa siyang henyo talaga. Hindi siya henyo, isa siyang halimaw. Para makapag-cultivate ng 10 yugto ng purong apoy na chi sa North Peak, paano niya hahayaang mabuhay ang mga tao? Sa hinaharap, hindi ba dapat niyang ilipat ang lahat ng mga disipulo ng katangiang apoy sa North Peak? Biglang naalala ni Marshall Masterma ang plano niyang gawing tagahanga ng alang senior manager at palayasin si Terence. Mabuti na lang. Hindi ko talaga sinabi ng malakas ngayon lang, kung hindi ay baka pumutok na ang usaping ito. Ang isang bagong disipulo na ang kadalisayan ng chi sa apoy ay umabot na sa perpektong ika-10 antas ay hindi kwalipikado upang maging nakatatandang kapatid ng Kaitiwala. Kung gayon, malamang na mapapalitan ang Martial Master ng Long Whisker Peak. Kung mayroong anumang talento sa panlabas na sekta, kailangan silang ipadala sa panloob na sekta, isa ito sa mga kinakailangan para sa pagsubok ng mahabang bigot na si Peak. Dahil sa lakas at potensyal ni Terence, naramdaman ni Marshall Masterman na si Terence ang maaaring unang makakapasok sa panloob na sekta. Kaya naman, ang pwesto para sa ikatlong nakatatandang kapatid ng Kaitiwala ay kinailangang ibigay kay Sima. Para naman sa tagahanga ng Al, isa rin siyang talento at may potensyal na maging disipulo ni Elder Chin. Dapat ay may kandidato. Kung hindi ito magtagumpay, ipupromote niya ito bilang kanyang kasamang disipulo. Ang mga kasamang disipulo ang kailangang magpasa ng mga utos ng March Master sa lahat ng oras. Bagamat hindi sila ang senior steward, sila mismo ang kumakatawan kay Marshall Master Maria. Sa usapin ng autoridad, tiyak na hindi sila mas mababa sa senior steward. Isa rin itong anyo ng pagbabalat kayo ng kabayaran. Masisiyahan kaya ang mga tagahanga ng Al. Punong-puno ng iniisip si Marshall Masterma, at marami na siyang naisip na mga bagay sa isang iglap. Gayunpaman, bumalik sa normal ang kanyang mukha at nakangiting sinabi. Tapos na ang unang yugto ng pagsusulit. Napakaganda ng pagganap ng lahat, lalo na sina Alphan, Almira, Sima, at ang iba pa. Sila ay lubos na kahanga-hanga. Naniniwala ako na kayong lahat ay magiging mga disipulo ng inner sect at pagkatapos ay lalago bilang mga piling tao ng sekta. Pumapalakpak ang ilan sa mga disipulo bilang tugon, at sina Terence at ang iba pa ay sumunod na lamang. Itinaas ni Marshall Masterma ang kanyang mga kamay at bahagyang idiniin ang mga ito. Nang humupa ang palakpakan, nagpatuloy siya, ang susunod ay ang demonstrasyon ng martial arts.
Hindi kita binigyan ng anumang martial arts noong pumasok ka sa sekta, ngunit sa pagtatapos ng pambungad na paraan ng paglilinang ng body tempering, may impormasyon tungkol sa martial arts. Naniniwala ako na may ilang tao na pupunta sa library pavilion para makipagpalitan ng isang martial arts technique na angkop para sa kanilang sarili. Natahimik ang lahat. May mga taong pumunta nga para magpalitan ng mga teknik sa martial arts, pero karamihan sa mga tao ay hindi gumalaw. Tutal, limitado lang ang mga puntos na mayroon siya. Basic 100 points lang ang meron siya, na halos hindi sapat para kainin. Hindi rin siya madalas pumunta sa cultivation room, at iyon ang pinakamababang antas ng cultivation room. Sa ganitong mga sitwasyon, napakabuti na niya ang makapaglabas ng elemental na chi. Hindi talaga siya naglakas loob na isipin ang mga teknik sa martial arts. Tanging mga taong tulad ni Terence, na hindi nagkukulang sa pera, ang makikipagpalitan ng martial arts. Hindi kailangang mag-alala ang mga disipulong hindi pa nakapagpalit ng martial technique. Hindi nito maaapektuhan ang inyong mga resulta. Para naman sa mga nakapagpalit ng martial technique, basta't matagumpay ninyo itong ma-activate, bibigyan kayo ng karagdagang puntos. Inalo ni Martial Master Ma ang karamihan sa mga tao at pagkatapos ay nagbigay ng sorpresa sa ilang tao. Kung matagumpay mong ma-activate ang unang form, ang 1/3 ng mga puntos ay ibabalik, ang pangalawang form ay 2/3, at ang ikatlong form ay ibabalik ng buo. Ang anumang higit pa roon ay magiging karagdagang gantimpala. Kung ito ay ganap na ma-activate, ang pinakamataas na gantimpala ay doble sa mga puntos na maaaring palitan. Natuwa si Terence nang marinig iyon, hindi niya pinili ang low-level martial arts sa ikalawang palapag, kundi ang high-level fire spirit sword technique sa ika-4 na palapag. Gumastos siya ng 100 puntos para lang ipalit ito, hindi pa kasama rito ang bayad sa pagbabasa. Hanggat matagumpay niyang na-activate ang lahat ng mga ito, hindi ba niya mababawi ang halaga ng pagbabasa? Sa kasalukuyang lakas ni Terence, hindi niya lubos na na-activate ang bagong Fire Spirit Sword technique, pero ayos lang naman ang orihinal. Hindi niya inakalang magkakaroon ng ganitong benepisyo. Malamang hindi inaasahan ni Martial Master Ma na may magsasanay pala ng martial technique mula sa ika-4 na palapag ng Shared Library Pavilion. Ang mga ordinaryong bagong disipulo ay walang karapatang pumasok sa ika-4 na palapag. Sa pinakamarami, maaari silang makipagpalitan ng mga bagay sa ikatlong palapag, at kailangan nila ng mga puntos para magawa iyon. Karamihan sa mga tao ay halos hindi makapagpalit ng mga teknik sa martial arts sa ikalawang palapag. Ilang puntos ang halaga ng mga teknik sa martial arts sa ikalawang palapag. Walang kwenta ang dobleng pagsisikap. Naiintindihan niyo ba lahat? May ituturing din itong benepisyo para sa inyong mga bagong disipulo. Sino ang gustong sumubok? Tere na, hindi bale kung mabaigo kayo. Puno ng pampalakas ng loob ang mga mata ni Martial Master Ma habang nililibot niya ang buong lugar. Medyo nag-alangan ang ilan sa mga bagong disipulo na nakipagpalitan ng mga teknik sa pakikipaglaban, ngunit sa wakas ay nagpasya silang lumabas at subukang gamitin ang mga teknik sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi sila gaanong nakapag-cultivate matapos makipagpalitan ng mga teknik sa martial arts. Upang makayanan ang pagsubok na ito, karamihan sa kanila ay inuuna ang mga teknik sa body tempering cultivation. Bukod pa rito, hindi maiiwasang kabahan sila nang harapin si Martial Master Ma, kaya lalong naging hindi matagumpay ang proseso. Matapos mabaigo ang dalawa, walang sino man ang handang lumabas at ipahiya ang kanilang mga sarili. Inaasahan na ni Martial Master Ma ang ganitong sitwasyon. Inaabangan pa rin niya ang Alphen at ang iba pa. 7,313. Sa kasanayang militar. Nagkatinginan sina Yuan Bao, Peter, at Almira at bahagyang umiling. Siyempre, nakapaglinang din sila ng mga teknik sa martial arts, ngunit tulad ng iba, ang kanilang focus ay sa mga teknik sa pagpapatibay ng katawan. Sa makatuwid, mas mahirap na matagumpay na paginahin ang mga teknik sa martial arts, kaya't ang tanging magagawa nila ay ang sumuko sa gantimpalang ito. Kung alam lang niya noon pa na magkakaroon ng ganitong segment, sana ay nalinang niya ng maayos ang kanyang martial arts. Mahilig ka ba sa ipinagpalit mo ba ang isang martial arts technique? Tiningnan ni Martial Master Ma ang Alphen ng may kaaya-ayang ekspresyon. Kung gusto niyang i-promote ang Alphen, kailangan niya itong bigyan ng sapat na pagkakataon para makapagtanghal.
Kaya naman, direktang tinawag siya ni Martial Masterma na, kung gusto mong ipagpalit sa isang martial skill, bakit hindi ka lumabas at ipakita ito? Oo, susundin ng disipulong ito ang mga utos mo. Bumalik na sa normal ang Alphan. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at magalang na sinabi, kung gayon, lalabas ang disipulong ito at magyayabang. Hindi ako sapat ang kasanayan, kaya't huwag mo akong pagtawanan, Martial Masterma, mga nakatatandang kapatid na lalaki, mga nakatatandang kapatid na babae, mga nakababatang kapatid na lalaki, mga nakababatang kapatid na babae. Bahagyang tumango si Martial Master Maria. Bukod sa kakayahan ng Alphan, hindi naman masama ang ugali niya. Pagkatapos magsalita ng Alphan, tumayo siya sa isang bakanting lugar. Naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha at agad na iniunat ang kanyang katawan, umatake bilang isang umaataking poster. Kasabay nito, ang katawan ng tagahanga ng alay umaalon dahil sa apoy na chi. Malinaw na naghahanda siyang gamitin ang isang set ng Fire Attribute Martial Arts Technique. Napataas ang kilay ni Terence, dahil sa tindig ng Alphan, parang ipinagpalit niya ang martial arts sa ikatlong palapag. Halatang wala siyang pakialam sa mga nasa mababang palapag sa ikalawang palapag. Kung may karapatang umakyat sa ikaapat na palapag ang Alphan, malamang gugustuhin din niyang umakyat. Siyempre, ang Alphan ay walang sapat na puntos para ipagpalit sa isang skill kahit na pumunta siya sa ikaapat na palapag. Sa lahat ng mga bagong disipulo, si Terence lang ang may lakas ng loob na pumunta sa ikaapat na palapag. Hehe. Napabuntong hininga ang Alphan at sumigaw. Napakabangis ng kanyang mga kamao at binti. Sandaling umapaw ang mga alon ng init sa lugar. Napakalakas nito, ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos ng isang galaw, hindi na niya maituloy ang kanyang ginagawa. Kumunat ang noo ni Terence, ginaya rin niya ang fire-type skill na ito, kaya alam niyang nagawa itong i-activate ng Alphan na iyon, pero ang hirap. Huwag mong tingnan ang momentum, mga 60% lang iyon ang normal nitong lakas. Maituturing na itong isang tagumpay. Sa kabilang banda, si Martial Masterma ay tumango ng nakangiti. Sa isang sulyap ay nahalata niya na isa itong martial technique mula sa ikatlong palapag, kaya nasiyahan siya sa kakayahan ng Alphan na isagawa ang unang galaw. Hindi ito madaling gawin. Tutal, ang pangunahing focus ng mga tagahanga ng alay ang mga pamamaraan ng cultivation sa pagpapatibay ng katawan. Bukod pa rito, hindi lang ito isang katangian, kundi isang dual attribute cultivation. Ang oras na kailangan ay tiyak na hindi kasing simple ng doble ng sa mga ordinaryong tao. Martial Masterma, pasensya na. Hindi ako pamilyar sa unang galaw ng martial technique na ito. Medyo mas magaling ako sa unang galaw ng isa pang martial technique. Huminto ang Alphan at tumayo ng tuwid. Bahagyang ngumiti siya ng may pag-aalinlangan. Dahil mayroon akong dual attributes, ipinagpalit ko ito sa dalawang set ng martial skills. Nagpupuno sila sa isa't isa at magiging mas malakas. Hindi ko pa lang ito natuturuan, kaya hindi ko pa magagamit ang kapangyarihan nito. Martial Masterma, pakibigyan naman ako ng ilang payo. Dahil doon, ang Alphan ay nag-fighting stance at ginamit ang unang anyo ng isang technique. Sa pagkakataong ito ay isang wood element technique. Tumingin si Terence, mula na naman ito sa ikatlong palapag. Gaya ng sinabi ng Alphan, medyo mas mahusay ang kahusayan sa unang anyo ng wood attribute martial arts technique. Gayunpaman, bahagyang mas mahusay lamang ito kaysa sa unang anyo ng fire attribute martial skill. Ang lakas na maaaring gamitin ay humigit kumulang 70% ng normal na estado. Noon, wala nang ganoon. Ang tanging mga teknik sa martial arts na kayang matutunan ng isang Alphan ay ang dalawang immature first moves na ito. Napakagaling. Ang hirap ng pag-activate ng unang galaw ng isang dual attribute martial arts technique ay mahigit doble kaysa sa single attribute martial arts technique. Alphan, kung magtutuon ka sa pagsasanay at pagpapakilala dito, parehong magkakaroon ng mating pag-unlad ang cultivation technique at ang martial arts technique. Masasabing kalamangan mo ang dual attributes, ngunit magiging disbentaha mo rin ito, dahil kailangan mong magsikap ng higit kaysa sa mga ordinaryong tao. Pinuri ni Martial Masterma ang Alphan gamit ang isang ngiti at binigyan ito ng ilang payo, kinikilala ang kakayahan at talento ng Alphan.
Agad na nakaramdam ang mga bagong disipulo na kung ang isang Alphen ay magkukultivar lamang ng isang katangian, ang kanyang mga nagawa sa mga cultivation techniques ay tiyak na hindi mababa sa kay Sima. Kahit hindi ito tahasang sinabi ni Marshall Masterma, malabo niyang sinusuportahan ang isang tagahanga ng AL. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi man lang ito pinansin. Marahil ay may katuturan ang sinabi ni Marshall Masterma na ang pag-unlad ng isang Alphen ay magiging maganda kung magtutuon siya sa isang katangian, ngunit para maging kapantay niya. Kalimutan mo na. Martial arts man o martial arts, ang husay ni Terence ay mas mataas kaysa sa mga Alphen pagdating sa kalidad, lalo na ang kanyang progreso. Mas mataas ang completion rate ni Terence kaysa sa low-tier martial arts at martial arts ng Alphen, kahit na high-tier martial arts at martial arts technique ito. Anong karapatan ng Alphen na makipagkompetensya sa kanya? Maraming salamat sa gabay ni Marshall Masterma. Tiyak na maaalala ito ng disipulo at maglilinang ng may mas masigasig na saloobin upang matugunan ang mga inaasahan ni na Marshall Masterma at Elder Chin. Hindi alam ng Alphen ang tungkol sa paghamak ni Terence. Ipinapahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Marshall Masterma at kinukwento ang tungkol kay Elder Chin na parang napakalapit nito kay Elder Chin. Lalong nagiging mapanghamak si Terence. Gustong gamitin ng Alphen si Elder Chin para makakuha ng kapangyarihan, pero inuno niya si Marshall Master Maria. Ito ba ay paggalang para kay Elder Chin? Sa totoo lang, hindi inisip ni Terence na magandang bagay para kay Elder Chin na kunin ang Alphen bilang disipulo. Masyadong mapanlin lang at kalkulado ang Alphen, hindi siya angkop para sa isang tapat na Elder tulad ni Elder Chin. Wala namang pakialam si Terence kung ibang tao iyon, pero si Kuya Chin ang nag-aalaga sa kanya, at hindi lang siya basta-basta. Martial Masterma, nakapagpalit na rin ako ng isang set ng mga teknik sa martial arts. Gusto kong ipakita ang aking kawalan ng kakayahan at mapasaya ang lahat. Casual na lumabas si Terence. Plano niyang gamitin ang Fire Spirit Sword technique para makakuha ng ilang puntos, at ngayon ay malinaw na ang kanyang layunin, gusto niya munang pigilan ang kayabangan ng mga Alphen. Medyo nagalit ang tagahanga ng AL sa pag-abala ni Terence, pero para sa kapakanan ng kanyang imahe, pinigilan niya ito at tumabi ng nakangiti, Kuya Sima, napakagaling mo. Sa tingin ko mas magiging mahusay ka sa iyong mga kasanayan sa pakikipaglaban. May matututunan ako. Ang gayong mapagpakumbabang saloobin ay natural na nagdagdag ng sigla sa imahe ng isang tagahanga ng AL, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Terence. Ha! Tama ang batang City Lord AL. May matututunan ka nga mula sa mga teknik ko sa martial arts. Wala pa akong anumang teknik sa wood attribute sa ngayon, pero baka mabigyan kita ng kaunting kaalaman tungkol sa fire attribute. Hindi tumayo si Terence sa isang seremonya at umakto na parang isang amo, ang ekspresyon niya ay malinaw na nagsasabing mas malakas siya kaysa sa kanya. Nasasakal na ang Alphen, pero pinilit pa rin niyang ngumiti at tumango bilang pagsang-ayon. Kahit siya ay medyo nakaramdam ng hiya. Para siyang sinampal sa mukha tapos tumatawa pa rin at sinasabing ang sarap sa pakiramdam. Hindi pinansin ni Terence ang Alphen at ikinuyom ang kanyang mga kamay kay Martial Master Maria. Martial Masterma, pakibigyan ng iyong disipulo ng ilang mga patnubay mamaya. 7,314. Teknik sa paglaban. Maaari ka nang magsimula. Walang ekspresyong tumango si Martial Master Maria. Ang pagtapak ni Terence sa isang Alphen ay hindi direktang paggalang sa kanya. Tutal, halatang pinupuri niya ang Alphen ngayon. Ayaw talaga ni Martial Masterma sa mga taong katulad ni Terence. Napaawang ang mga labi ni Terence habang binubunot ang malademonyong espada. Unang sumili ang itim na liwanag, pagkatapos ay naging maitim na pulang liwanag, at isang alon ng init ang nakapalibot kay Terence. Teknik ng espada ng espiritu ng apoy, unang anyo, Starfire. Kumikinang ang maitim na pulang ilaw sa lahat ng direksyon, at nagbago ang mukha ni Martial Masterma. Teknik ng espada ng espiritu ng apoy. Bilang isang martial master ng Longbeard Peak, alam niya kung ano ang Fire Spirit Sword Technique. Sa teorya, ang Fire Spirit Sword Technique ang pinakamataas na antas ng martial arts technique na maaaring matutunan ng mga outer disciples, at tanging ang mga senior outer disciples lamang ang kwalipikadong matuto nito.
Bagong disipulo pa lang si Sima, paano niya natutunan ang teknik ng espada ng espiritu ng apoy? Bago pa man makapag-react si Martial Master Ma, pinakawalan na ni Terence ang pangalawang tindig, ang tuyong apoy na nagliliyab sa kahoy, na mas malakas pa. Ito ang orihinal na teknik ng espada ng espiritu ng apoy. Kung pag-uusapan ang kapangyarihan, malayo ito sa maihahambing sa bagong teknik ng espada ng espiritu ng apoy. Gayunpaman, tiyak na isa itong nangungunang teknik ng martial arts sa panlabas na sekta. Isa pa, mas mataas ang antas ng kahusayan ni Terence kaysa sa mga tagahanga ng AL. Kung ikukumpara sa dalawa, natural na mas malakas ang aura ni Terence. Muling nagbago ang mukha ni Martial Master Ma nang bumalik siya sa kanyang katinoan. Napagtanto niya na hindi lamang ginagamit ni Terence ang Fire Spirit Sword Technique, kundi perpekto rin ang kanyang mga galaw at kapangyarihan. Anong klaseng halimaw ito? Perpekto ang kadalisayan ng kanyang Fire Chi, at na-master pa niya ang high-level martial technique, ang Fire Spirit Sword Technique. Kahit 2 galaw pa lang ang nagamit niya, iyon na ba ang katapusan? Agad na ginamit ni Terence ang kanyang mga kilos para sabihin sa kanya na ang 2 estilo ay hindi ang katapusan, kundi ang simula pa lamang. Ang ikatlong galaw, ang pagkuha ng mga kastanyes mula sa apoy. Ang pang-4 na galaw, kumukulong mantika. Ang ika-10 tindig, bumangon mula sa abo. Ito ang tunay na pagiging perpekto. Ang teknik ng espada ng espiritu ng apoy ay naisagawa ng walang anumang hadlang, at bawat galaw ay may kaunting pagtaas sa kapangyarihan. Si Martial Master Ma ay manhid na dahil sa pagkabigla, at halos hindi niya maiwasang magsaya para kay Terence. Isang bagong disipulo ang umabot sa antas na ito sa loob ng 1 buwan. Isa lamang itong elemento ng apoy, ngunit naramdaman na ni Martial Master Ma na dapat pumunta si Terence sa inner sect. Ang mukha ng Alphen ay napakapangit. Gusto niyang labanan si Terence para sa posisyon ng steward, ngunit matapos makita ang lakas ni Terence, sa totoo lang ay wala siyang kumpiyansa na lumaban. Tiyak na hindi siya ang makakatapat ni Terence sa isang direktang laban. Napatingin si Martial Master Ma kay Terence, natulala. Pagkatapos ay tumingin siya sa Alphen, iniisip kung dapat ba niyang i-promote ang Alphen. Tutal, ang relasyon ng Alphen at ng nakatatandang si Chin ay chismis lamang, at hindi pa ito totoo. Ang talento at lakas ni Terence ay kahanga-hanga na. Malinaw na kinukutya ni Terence ang Alphen ngayon lang, kaya hindi maganda ang relasyon nila. Kasalanan ba kung i-promote niya si Sima para lang mainsulto siya? Nanginig ang puso ni Martial Master Ma, ngunit hindi niya maaaring baliwalain na lang ang pagganap ni Terence. Mabilis niyang inayos ang kanyang kalooban at nagsimulang pumalakpak ng nakangiti. Magaling! Ang galing! Sima, napakatalino mo talaga. Paulit-ulit mo akong ginulat. Hindi ko inaasahan na ang Fire Spirit Sword Technique ay magiging ganito kaperpekto sa mga kamay mo. Kamangha-mangha. Talagang kahanga-hanga siya. Pumuri si Martial Master Ma mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi maraming senior disciples ang kayang gumamit ng Fire Spirit Sword Technique sa ganitong antas, lalo na si Terence na nagawa ang lahat sa loob ng 1 buwan. Tapos na ang pagsubok para sa bagong disipulo ngayon. Binigyan tayo ni Sima ng perpektong wakas, dapat siyang pasalamatan ng lahat. Naniniwala ako na ang kanyang pagpapakita ng kasanayan sa pakikipaglaban ay magdadala rin sa inyo ng malaking inspirasyon. Umaasa ako na kayong lahat ay magsisikap at itakda si Sima. At ang Alphen bilang inyong mga layunin at huwaran upang maabyutin at malampasan pa ang mga ito. Napakaganda ng sinabi ng Alphen ngayon lang. Kung magsusumikap ka, tiyak na may makukuha ka. Kahit na may pagkakaiba sa talento sa pagitan ninyong dalawa, basta't magsusumikap ka at maglilinang, tiyak na may puwang para sa paglago. Nagbigay si Martial Master Ma ng isang madamdaming buod, at ang mga bagong disipulo ay tanging tango lamang bilang pagsang-ayon. Pagkaraan ng mahabang panahon, naghanda si Martial Master Ma na tapusin ang kanyang talumpati. Sige, iyan lang ang para sa araw na ito. Maaari nang bumalik ang lahat. Siya nga pala, magsisimula bukas ang pagpili para sa senior brother na kay Tiwala. Dapat kayong lahat ay sumama at lumahok. Tutal, ang napiling senior brother na kay Tiwala ay kamag-anak ninyo. Maghiwalay kayo. Halatang alam ng lahat ng naruroon ang tungkol sa pagpili ng kay Tiwala.
Kaya naman, hindi gaanong nagulat ang mga tao at tumango bilang pagsang-ayon. Tumingin si Terence kay Ying-Ying, nakatanaw lamang ang mataba, walang sinasabi. Pero tama ang impormasyon, ang pagpili sa Katie wala ay pagkatapos ng pagsusulit. Gayunpaman, hindi ito agad magsisimula. Gaganapin ito sa susunod na araw. Sinabi rin ni Marshall Masterman na ito ay ang pagpili ng kandidato para sa Steward Senior Brother. Marahil bukas ay hindi ang opisyal na pagpili. Kung ganoon, hindi naman magiging problema kung matatapos ang pagpili ng kandidato ngayon, di ba? O kaya naman ay naramdaman niyang may oras pa, kaya hindi na mahalaga kung gumugol pa siya ng isa pang araw. Napakunot na lang ang noo ni Terence sa naisip, mga maliliit na detalye lang ang mga ito, at kayang gawin ni Marshall Masterma ang anumang gusto niya. Pagkatapos magpaalam kay Marshall Masterma, pinangunahan ni Terence ang kanyang maliit na grupo palabas ng bulwagan. Ang iba pang mga bagong disipulo ay umalis din ng dala-dalawa at tatluhan, na iwan ang Alphen sa likuran. Pagkatapos umalis ng lahat, agad na lumapit ang Alphen sa tabi ni Marshall Masterma, ngumiti, at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Marshall Masterma, maayos naman ang performance ng disciple, di ba? Magandang Al, napakagaling ng performance mo. Isa talaga siya sa mga nangungunang disipulo sa mga bagong disipulo. Kahit sa mga lumang disipulo, kaya pa rin niyang kumuha ng pwesto. Tumango si Marshall Masterman ng nakangiti at magalang na sinabi, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mong sabihin sa Panginoong ito, walang mga tagalabas dito. Napakaprangka talaga ni Marshall Master Maria. Diretso na sa punto ang disciple at hindi na itatago. Tumawa ang tagahanga ng Al. Tumingin muna siya sa pasukan ng pangunahing bulwagan. Matapos masigurong walang tao roon, mabilis niyang sinabi, Marshall Masterma, hindi ako isusuko ni Elder Chin. Malapit na akong tanggapin bilang isang personal na disipulo, at maaari pa akong maging isang pangunahing disipulo ng sekta. Kung tutuusin, dapat mong malaman kung gaano kahalaga ang isang alchemist sa sekta. Nagbago ang ekspresyon ni Marshall Master Maria. Bahagya siyang tumango at sinabing, tunay nga, ang isang makapangyarihang alchemist ay napakahalaga sa sekta. Ang pagiging isang pangunahing disipulo ay hindi problema. Bagamat hindi natuwa si Elder Chin at ang mga nakatataas sa sekta, hindi ito nakaapekto sa pag-angat ng personal na disipulo ni Elder Chin. Tutal, kung hindi mo pinahahalagahan ang isang Pillmaster, maraming ibang sekta ang gagawa niyan. 7,315 ng isang kandidato. Kaya naman, matapos marinig ang mga salita ng Alphen, agad na bumuti ang pagtingin sa kanya ni Marshall Masterma. Ang tagahanga ng Al, na nababalitang disipulo ni Elder Chin, at ang tagahanga ng Al, na nakumpirmang disipulo ni Elder Chin, ay dalawang magkaibang tao. Matalino si Marshall Masterma. Pero heto ang problema, malapit nang maging core disciples ang mga disciples, pero kung ordinaryong outer disciples lang sila, kapag naging core disciples na sila sa hinaharap, natatakot akong pagtawanan sila, hindi ba? Nakatitig ang Alphen kay Marshall Masterman ang may nag-aalab na mga mata. Nagpatuloy siya matapos tumango ang huli bilang pagsang-ayon. Kaya naman gustong hilingin ng disipulong ito kay Marshall Masterman na gawing mas madali ang mga bagay para sa disipulong ito at hayaan ang disipulong ito na maging senior manager. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mukha ang disipulong ito sa hinaharap. Siyempre, hindi ko malilimutan ang tulong ni Marshall Masterma. Palihim na kinurot ni Marshall Masterma ang kanyang mga labi. Alam na alam talaga ng batang ito kung paano magbuka ng bibig. Gusto niyang direktang maging senior brother steward at gusto pa niyang laktawan ang kandidato. Bagamat totoo na ang mga martial master ang may huling desisyon sa pagpili ng steward senior brother, kailangan pa rin nilang magsikap sa panlabas na anyo. Sa partikular, si Sima ay nagpakita ng nakakagulat na talento. Kahit na ang tagahanga ng Al ay talagang naging isang pangunahing disipulo, mahirap sabihin na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay magiging mas malakas kaysa kay Sima sa hinaharap. Sa ganitong panahon, tiyak na hindi niya maaaring lantaran na saktan si Sima, kung hindi ay siya mismo ang magdadala ng kapahamakan. Kung gusto mong maging senior steward, syempre, walang problema. Sapat na ang iyong kwalifikasyon. Gayunpaman, hindi ako makapagdesisyon tungkol dito.
Kailangan mo pa ring magtrabaho ng husto. Nag-isip sandali si Marshall Masterma at nagpasyang suportahan ang Alphen hanggang sa isang tiyak na antas. Maaari kitang bigyan ng mga kwalipikasyon ng isang kandidato, at pagkatapos sa opisyal na kompetisyon sa pagpili, maaari akong gumawa ng pabor sa iyo. Ngunit kung magtatagumpay ka o hindi sa huli, nakasalalay pa rin iyon sa iyo. Tama na iyan. Salamat, Marshall Masterma. Ngumiti sa kasiyahan ang tagahanga ng Al. Natugunan na ng pagiging kandidato ang kanyang inaasahan. Mas mabuti sana kung pumayag si Marshall Masterman na maging senior steward siya. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa, nag-meeting sila at nagpalitan ng ilang salita bago sila naghiwalay. Kinabukasan, nagtipon muli ang lahat sa pangunahing bulwagan. Matapos makasama sina Marshall Masterma at ang iba pa, naglakad siya pabalik-balik ng walang pagmamadali at sinimulan ang kanyang talumpati. Tulad ng alam ng lahat, ngayon ay para matukoy ang kandidato para sa KT-wala mula sa mga bagong disipulo na lalahok sa kompetisyon sa pagpili ng senior brother ng KT-wala ng outer sect. Sa mga dating disipulo, mayroon ng kandidato, at ngayon ay nasa inyo na ang desisyon. Dalawa lang ang kandidato sa mga bagong disipulo. Ito ay dahil si Sima ay dating itinalaga ng pwestong ito bilang ikatlong nakatatandang kapatid na namamahala, at mahusay din ang kanyang nagawa sa isang buwang ito. Napakalakas din ang kanyang lakas, kaya magkakaroon siya ng pwesto. Nakapagdesisyon na si Marshall Masterman na hindi niya sasaktan si Terence ng harapan, kaya pinili niya ito bilang isa sa dalawang kandidato. Natawa si Terence sa sarili niya, ano kaya ang ginagawa niya sa buong buwang ito? Sa totoo lang, 2 beses lang niya ginamit ang pagkakakilanlan niya bilang pangatlong senior brother na namamahala sa cafeteria ngayong buwan. Hindi niya naman ito sineryoso noong mga nakaraang araw, di ba? Siyempre, hindi naman sasabihin ni Terence na wala siyang ginawa kahit na si Marshall Masterma ang magsabi nito, ayos lang basta't alam ng lahat ang ginawa niya. Pagkatapos magsalita ni Marshall Masterma tungkol kay Terence, oras na para sa pangunahing kaganapan. Tumingin muna siya kay Almira, pagkatapos ay bumaling sa Alphen at sinabi pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, para sa susunod na kandidato, ang Alphen at si Almira ay parehong angkop. Gayunpaman, sa usapin ng pakikitungo sa mga tao at mga bagay-bagay, mas may kakayahan ang Alphen, at ang senior brother steward ay may mataas na inaasahan sa aspetong ito. Bukod pa rito, ang lakas ng Alphen ay medyo pambihira rin, kaya sa palagay ko ay mas angkop ang Alphen na maging pangalawang kandidato. Walang pakialam si Almira, hindi niya kailanman gustong makipaglaban para sa posisyon kay Terence, pero ayaw ni Peter. Marshall Masterma, sa tingin ko ay hindi naman mas mababa si Almira kaysa sa Alphen sa anumang aspeto. Bakit mas angkop ang Alphen? Walang pakialam si Peter, pinilipit niya ang kanyang leeg at sinabing, pakiramdam ng disipulong ito ay mas bagay si Almira. Bakit hindi natin hayaan silang dalawa na maglaban para makita kung sino ang mas makapangyarihan? Kung sino ang manalo ang siyang magiging kandidato? Umatras ka. May karapatan ka bang magsalita rito? Dumilim ang mukha ni Marshall Masterma habang sumisigaw siya, sa tingin mo ba ay karapatan mong magturo kapag ako ang nagsasalita? Hindi rin natuwa ang Alphen. Kung ikukumpara niya ang sarili niya kay Almira, wala talaga siyang gaanong kumpiyansa. Tutal, si Almira ay may pangangatawan na may katangiang panghangin at isa ring long-range archer. Kahit na wala siyang anumang kasanayan sa martial arts na kayang umakma sa kanyang mga kasanayan, kaya niya itong patayin gamit lamang ang kanyang mga palaso. Dahil sa isang wind attribute na si Archer, alam ng Alphen na malang na mamamatay siya sa saranggola. Maliban na lang kung nasa maliit na espasyo silang dalawa na naglilimite sa espasyo ng paggalaw ni Almira. Gayunpaman, ang ganitong tagumpay ay magpapatsismas lamang sa iba. Nanigas ang mukha ni Peter at hindi pa rin siya kumbinsido. Kahit na 2 beses siyang hinayla ni Almira, hindi pa rin siya umatras. Tunay ngang namumukod tangi si Almira. Dahil ganoon nga, kayo na ang magdesisyon kung sino ang dapat maging isa sa mga kandidato. Ngumisi si Marshall Masterma, at ikinumpas niya ang kanyang kamay, nagkunwaring mapagbigay. Ngayon, ang mga sumusuporta kay Almira bilang kandidato, itaas ang inyong kamay.
Maliban kay Terence, walang ibang nagtaas ng kamay para suportahan siya. Normal lang ito, mayroon silang mentalidad na sumunod sa karamihan, at kung walang gagawin ang karamihan, ang iilang nag-aalangan ay hindi gagawa. Karamihan sa mga taong naruroon ay mga tauhan ng mga tagahanga ng AL, kaya walang kaduda-duda tungkol sa resulta. Sunod, sa mga sumusuporta sa ALFAN, itaas ang mga kamay. Pagkatapos magsalita ni Marshall Masterma, karamihan sa mga taong hindi pa nakapagtaas ng kamay ay nagtaas na ng kamay. Walang kaba. Kayang talunin ng isang ALFAN ang lahat ng bagong disciple sa botohan. Sige, tapos na ang usaping ito. Bilang mga kinatawan ng mga bagong disipulo, sina Sima at ALFAN ang naging kandidato para sa pagpili ng Steward Senior Brother. Bukas, magkakaroon tayo ng opisyal na laban sa larangan ng pagsasanay sa martial arts. Nasiyahan si Marshall Masterma sa mga resulta. Tungkol naman sa kung ano ang mangyayari bukas, mayroon na siyang ideya. Kahit na matalo si Sima, hindi siya masisisi. Kapag dumating ang oras, aaliwin niya si Sima ng pribado at hindi masasaktan ang magkabilang panig. Magkabilang panig ay may utang na loob kay Marshall Master Maria. Mabuti na lang at ganoon. Maaga pa ngayon, kaya bibigyan kita ng formal na leksyon dito at bibigyan kita ng gabay. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, magtanong ka lang. Maganda ang mood ni Marshall Masterma, kaya umupo siya sa upuan at nagsimulang magturo ng seryoso. Walang naramdaman si Terence, mas gugustuhin pa niyang bumalik sa North Peak at matuto ng ibang sining kaysa mag-aksaya ng oras dito. Lumabas siya ng bulwagan pagkaraan ng ilang sandali. Sinundan ni Almira at ng iba pa ang ginawa ni Terence, at ang paliwanag ni Marshall Masterma ay tila hindi mas mahusay kaysa kay Terence. Sa katunayan, mas malala pa ito, kaya umalis sila kasama si Terence. 7,316. ALFAN ang bandila. Hindi alintana ni Marshall Master Maria. Naisip niya na normal lang para sa grupo ni Terence na malungkot kapag masama ang loob ni Almira at hinayaan na lang niya sila. Kinagabihan, dinala ni Terence si Almira at ang iba pa sa kantina para sa hapunan. Nagkataon na nakita niya ang ALFAN na nag-uutos sa mga bagong disipulo na sumusuporta sa kanya sa araw. Mga kapatid, salamat sa inyong suporta ngayon, kaya gusto kong bigyan ang lahat ng pagkain. Huwag kayong magbiro, kunin ninyo ang kahit anong gusto ninyong kainin. Kumaway ang isang ALFAN ng may tuwa. Itinuro niya ang pagkaing nangangailangan ng karagdagang puntos at sinabing, walang problema sa pagkain dito. Kung gusto mong kumain, kumain ka na lang. Hindi mo kailangang mag-ipon para sa akin. Ang ordinaryong pagkain ay maaari lamang punan ng 1 puntos, at maaaring kumain ng isa hanggat gusto nila. Sa kabilang banda, ang pagkain na nangangailangan ng karagdagang puntos ay mas mataas ang grado, at kung maraming tao, hindi magiging maliit ang gastos. Malamang nadama ng isang tagahanga ng AL na may natutunan siya mula sa kanyang mga pamamaraan ng cultivation at mga pamamaraan ng martial arts, kaya hindi siya nag-atubiling gumastos ng mas maraming puntos para makuha ang puso ng mga tao. Prangka si Senior Brother Al. Dahil si Senior Brother Al ang kaitiwala, magkakaroon tayo ng magandang buhay sa hinaharap. Isa siya sa mga alipors ng ALFAN, kaya natural lang na kailangan niyang gawin ang lahat para mapataas ang reputasyon ng ALFAN. Natural na naghiyawan at umalangaw-ngaw sa kanya ang mga bagong disipulo na hindi pinagkakatiwalaang nasasakupan ng mga tagahanga ng AL para hindi magkimkim ng sama ng loob ang tagahanga ng AL na iyon laban sa kanila. Tumawa ng malakas ang tagahanga ng AL at iniunat ang kanyang mga kamay, salamat sa inyong lahat sa inyong mabubuting salita. Sa totoo lang, kahit na maging senior manager talaga ako, natatakot akong hindi ko ito magagawa ng matagal dahil may balak si Elder Chin na kunin ako bilang personal niyang disipulo. Dapat alam ng lahat ang kahulugan nito, hindi ba? Siyempre, walang nakakaalam tungkol dito. Kaya naman lumabas si Lucky, isang tagahanga ng AL, sa tamang panahon para ipakita ang kanyang suporta at ipaalam sa lahat. Direktang disipulo ni Elder Chin, ang katayuang iyan ay katumbas ng isang pangunahing disipulo. Malamang hindi magiging kuripot ang sekta sa pagbibigay sa senior brother na si Al ng katayuan bilang isang pangunahing disipulo, tama ba? Ayo,
senior brother na si Al, malalampasan mo ang yugto ng inner disciple at magiging isang pangunahing disipulo. Masasabing kahanga-hanga ang kakayahan ng sidekick na ito, at agad itong nagdulot ng sunod-sunod na hiyawan. Isang pangunahing disipulo. Iyon talaga ang pinakamataas na pag-iral sa Sword Spring Sect. Kahit ang ilang ordinaryong martial master ay kinailangang batiin ang mga core disciples nang makita nila ang mga ito. Mula rito, makikita kung gaano karangal ang katayuan ng mga core disciples. Labis na natuwa ang tagahanga ng Al sa kanyang sarili. Sinadya niyang ibunyag ang impormasyong ito hindi lamang para sa kapakanan ng mga bagong disipulo. Marami pang mga nakatatandang disipulo sa kantina na natural na maaalala ang balitang ito pagkatapos marinig ito. Kapag oras na para sa pagpili, alam na ng mga nakarinig ng balita ang gagawin. Sa katunayan, hindi na kailangang maghintay pa sa hinaharap. Marami ng tao ang lumapit upang masayang batiin ang Alphen. Gusto nilang makilala ang Alphen at ipahayag ang kanilang suporta para sa kanya, umaasang matagumpay na magiging senior manager ang Alphen bukas. Hinahamak ni Terence ang tagahanga ng Al, pakiramdam niya ay lalo siyang nagiging payaso. Wala na ang talino niya noong una silang nagkita. Pero may hula na si Terence ngayon, ang layunin kaya ng Alphen sa pagpasok sa Sword Spring Sect ay para maging disipulo ni Elder Chin. Kaya nga siya nanatili sa Outer Sect at hindi pumasok sa Inner Sect. Bagamat magkakaroon siya ng pagkakataong makilala si Elder Chin pagkatapos niyang makapasok sa Inner Sect, ang talento ng Alphen ay hindi maituturing na namumukod tangi sa Inner Sect. Magiging pangkaraniwan lamang siya. Mas mahigpit din ang cultivation ng Inner Sect. Sipag ang minimum na pamantayan. Kung gusto niyang makuha ang pabor ni Elder Chin, hindi mabibilang ang puntong ito. Pinag-isipang mabuti ang plano ng Alphen, pero hindi pa rin maintindihan ni Terence kung bakit niya ito tutulungan noon. Kung hindi tumulong ang Alphen noong panahong iyon, kahit na maaaring hindi naman siya nasa problema, sa paningin ng isang normal na tao, malamang na natanggal na siya sa Sword Spring Sect. Kung ganoon, mas kaunti ang magiging kalaban ng Alphen. Posible kayang kalkulado ng Alphen na walang mangyayari sa kanya, kaya sinasadya niya maging palakaibigan. Gayunpaman, naipahayag na niya ang kanyang mabuting kalooban, kaya bakit siya nagpakita ng puot at pagkatapos ay tinanggihan siya? Bakit niya pa gustong agawin ang posisyon ng ikatlong nakatatandang kapatid ng Kaitiwala? Nakakalito talaga ang mga kilos na ito. Umiling si Terence para mawala ang mga nakakabagot na iniisip at hindi pinansin ang Alphen. Dinala niya sina Almira at ang iba pa para bumili ng pagkain at nagsimulang kumain. Isang disipulong nakaitim ang pumasok sa kantina nang halos tapos na kumain si Terence. Tumingin ang lalaki sa paligid at dumiretso sa tabi ng Alphen. Malamig niyang sinabi, "Fan ka ba ng Al? Gusto ni Elder Chin na pumunta roon, sumama ka sa akin." Nagbago ang ekspresyon ng Alphen. Mabilis siyang tumayo at pinagsalikop ang kanyang mga kamao. Paano ko dapat tawagin ang nakatatandang kapatid? Anong problema, nakatatandang Chin? Nang marinig ng mga nakapalibot na disipulo ng Outer Sect ang pangalan ni Elder Chin, agad silang tumigil sa paggalaw. Kahit na may subo pa siyang inihain sa bibig niya, hindi pa rin siya naglakas loob na ipagpatuloy ang pagkain. Sa halip na natili siyang nakatayo at tiningnan ang nakaitim na disipulo at ang Alphen na nag-uusap. Ako ang disipulo ni Elder Chin na nasa pangalan niya. Malalaman mo kung bakit ka hinahanap ni Elder Chin. Aalis ka ba o hindi? Ipinagpag ng disipulong nakaitim ang kanyang mga manggas. May maitim na gininto ang gilid sa kanyang mga manggas, na siyang nagpapaiba sa kanya mula sa iba pang mga disipulo ng panlabas na sekta. Ito marahil ang natatanging simbolo ng mga disipulo ni nakatatandang Chin. Naalala ni Terence ang disipulong nakaputi ang damit na nagbigay sa kanya ng sining ng tagapagdalisay, mayroon pa rin itong maitim na gintong linang sa kanyang kwelyo, na muling nagpapatunay na siya ay ipinadala ni nakatatandang Chin. Umikot ang mga mata ng Alphen at agad nang umiti, "Tere na, syempre pupunta tayo. Dahil tinawag ako ni Elder Chin, sasama ako sa senior brother." Malamang alam ni Elder Chin ang tungkol sa pagpili ng senior brother steward bukas at may sasabihin siya sa akin. Pupunta ako at makikinig sa mga turo niya. Maaari ka nang bumalik pagkatapos kumain. Sige, Senior Brother Al.
Naiinggit kami sa mataas na respeto sa iyo ni Elder Chin. Hangad namin ang tagumpay ni Senior Brother L bukas. Agad na tinapik ng ilan sa mga mas mabilis gumalaw na alipors ang kanilang mga kabayo, at ang tahimik na eksena ay biglang naging masigla. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ngumiti ang isang tagahanga ng Al at binati ang lahat, pagkatapos ay umalis ng cafeteria kasama ang unnamed disciple ni Elder Chin. Kahit sinabi ng tagahanga ng Al na pinahahalagahan siya ng nakatatandang si Chin, alam niyang hindi ganoon kadali ang bagay na iyon. Kung talagang pinahahalagahan siya ni Elder Chin, paano maglalakas loob na magpakita ng ganoong kalamag na ekspresyon ang disipulong ito na nagngangalang Chin? Sumulyap lang si Terence sa Alphen, hindi masyadong interesado. Sa tingin ni Terence, hindi sapat ang pagiging tagahanga ng Al para tanggapin siya ni Elder Chin bilang disipulo, pero personal na gawain iyon ni Elder Chin. Wala siyang masabi. Medyo kinabahan ang Alphen. Pagkatapos niyang umalis sa mahabang bigot, nakita niya si Elder Chin na nakatayo sa isang bato at ang mga kamay ay nasa likod, habang nakatingin sa buwan sa kalangitan sa anggulong 45 degree. Binabati ng tagahanga ng disciple Al si Elder Chin. Humakbang ng ilang hakbang ang Alphen at mabilis na lumapit sa likuran ni Elder Chin. Yumuko siya at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ano kaya ang mga tagubilin sa akin ni Elder Chin? Tagahanga ng Al, nabalitaan kong ipinopromote mo raw sa publiko ang posisyon mo bilang personal kong disipulo. Mayroon ba talagang ganoon? Lumingon si Elder Chin at tumingin sa Alphen. 7,317. Nakatatandang kapatid. Dahil nakaharap ang kanyang likod sa liwanag ng buwan, hindi halata ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga salita ay may bahid ng bahagyang lamig at galit. Oo. May sinabing ang katulad nito ang disipulong ito, pero hindi masyadong malinaw. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng tagahanga ng Al. Sa sandaling ito, hanggang sa isang punto lang niya ito kayang aminin. Tutal, ang sinabi niya sa cafeteria ngayong gabi ay hindi dapat nakarating agad sa pandinig ni Elder Chin. Sa totoo lang, hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Elder Chin, nabanggit mo na noon na may balak ka palang kunin akong disipulo mo. Walang hiya. Dahil lang sa may intensyon ako, pwede mo na akong pag-usapan. Nakita ng matandang ito na masipag ka, kaya gusto kanyang bigyan ng pagkakataon. Tingnan mo ang ginawa mo. Itinaas ni Elder Chin ang kanyang boses at sumigaw, ginagamit ang balat ng tigre bilang bandila. Hindi naman sa kuripot ang matandang amo na ito sa kanyang reputasyon, ngunit ang iyong mga pamamaraan ay talagang hindi dapat gawin ng isang taong mapagpakumbaba at masipag. Kung mayroon kang oras na iyon, bakit hindi mo ito gamitin sa paglilinang? Bukod pa rito, mas nagalit pa si Elder Chin sa pamamaraan ng Alphen. Maaaring maging isang pagkidnap ito sa opinyon ng publiko, na mapipilitin siyang tumanggap ng isang disipulo kahit ayaw niya. Tutal, alam naman ni Elder Chin ang sarili niyang personalidad. Hindi naman talaga siya malupit na tao. Kahit pa lumaki ang usapin, kahit hindi siya kontento sa pagiging tagahanga ng Al, tatanggapin pa rin niya ito bilang disipulo dahil kakayahan nitong maging may dalawang katangian. Bukod pa rito, dahil sa mga pinsala ni nakatatandang Chin. Wala nang paraan para patuloy siyang maghintay para sa susunod na angkop na kandidato na lumitaw. Elder Chin, mali ako. Gusto ko lang mapabuti ang reputasyon ko para mapantayan nito ang katayuan ng master. Ayokong sabihin ng mga tao na tumatanggap ang master ng isang pangkaraniwang disipulo. Kaya, huwag po kayong magalit sa akin dahil sa aking katapatan. Mabilis na nagulo ang isip ng tagahanga ng Al. Nagpakita siya ng kaawa-awang ekspresyon at nagmakaawa, anuman ang parusa, handa itong tiisin ng disipulo. Guru, huwag po kayong magalit. Kung ang galit ay makakasama sa inyong katawan, kasalanan ito ng disipulo. Tumahimik ka, hindi mo pa ako Panginoon. Hindi mo rin ako disipulo. Hindi nagpigil si Elder Chin at patuloy na pinagalitan, huwag mong isipin na tatanggapin kita bilang aking disipulo dahil lang sa ganito ka. Gusto lang kitang bigyan ng pagkakataon dahil katanggap-tanggap ang iyong kakayahan at sapat ang iyong kasipagan. Gayunpaman, ang isang pagkakataon ay isa lamang pagkakataon. Hindi ibig sabihin na kwalipikado ka ng tawagin ang iyong sarili na aking disipulo. Hindi ka nga maituturing na isang disipulo sa pangalan, lalo na ang isang personal na disipulo. Oo. Nagkamali ang disipulong ito, parusahan mo ako, nakatatandang Chin.
Lumuhad ang tagahanga ng Al, Yumoko, at inamin ang kanyang pagkakamali. Kung gusto mo akong bugbugin o pagalitan, ako ang mananagot sa lahat ng kahihinatnan. Huwag kang magalit, Elder Chin. Nakaramdam ng kawalan ng kakayahan si Elder Chin. Dahil sa inasal ng Alphan, lubos na nawala ang galit sa kanyang puso. Hindi talaga ito mapagalitan. Kalimutan mo na. Dito na magtatapos ang usapin ngayon. Tandaan, bago ka opisyal na sumali sa sekta, bawal mong sabihin na ikaw ay aking disipulo. At kung maaari ka mang maging isang personal na disipulo o hindi, kailangan mong tanggapin ang mga susunod kong pagsubok. Hindi ganoon kadali. Natahimik sandali si Elder Chin bago niya sinabi ng walang pakialam, hinahangaan ng matandang ito ang masisipag na nakababatang henerasyon, at hinahangaan din ang mga taong simple at mapagpakumbaba. Huwag mo nang ulitin ang mga nakakasensational na bagay na yan. Oo, maaalala ito ng disipulong ito. Nakahinga ng maluwag ang tagahanga ng Al. Alam niyang nalampasan na niya ang yugtong ito sa ngayon. Tungkol naman sa paggamit ng balat ng tigre para itaas ang bandila, dahil naitaas na ang bandila, hindi niya maaaring ipaliwanag sa lahat na siya, bilang tagahanga ng Al, ay hindi disipulo ni Elder Chin, tama ba? Malamang hindi hahayaan ni Elder Chin na gawin iyon ng Alphan, kaya nakamit pa rin ng Alphan ang kanyang layunin sa huli. Natural lamang na alam ito ni Elder Chin, kaya palihim siyang medyo nalungkot. Kung hindi maganda ang kakayahan ng Alphan at walang ibang makakapalit sa kanya sa ngayon, hindi niya talaga gugustuhin ang ganoong disipulo. Wala nang ibang pagpipilian ngayon. Ang tanging magagawa niya lang ay bigyan ng pagkakataon ng Alphan. Umaasa siyang hindi na niya ito bibiguin muli. Bumalik na tayo. Nabalitaan kong sasali ka sa pagpili ng mga disipulo ng Outer Sect, Senior Brother Manager. Papansin ng matandang ito ang performance mo. Ikinumpas ni Elder Chin ang kanyang kamay para paalisan ang Alphan, ngunit medyo nadismaya pa rin siya. Iisa lang ang disipulo na nakatugon sa mga kinakailangan, kaya hindi niya talaga ito maaaring tanggihan. Gaano kaya kaganda kung si Sima ang may elementong kahoy? Iyon ang magiging perpektong kandidato para sa isang disipulo. Sayang naman. Kinabukasan, muling nagtipon ang mga bagong disipulo sa pangunahing bulwagan. Pagkatapos, pinangunahan sila ni Martial Master Ma sa panlabas na larangan ng pagsasanay. Ang larangan ng pagsasanay sa martial arts ay matatagpuan sa kalagitnaan ng tuktok ng mahabang bigot, sa sangandaan ng mga tuktok sa hilaga at timog. Ito ay isang natural na plataporma. Ang sekta ng Sword Spring ay nagtayo ng isang gusali na katulad ng basketball court sa sekular na mundo, ngunit ang mga upuan ng madla sa paligid nito ay pawang bukas. Walang bakod sa gitna ng ring, at ito ay mga 60 sentimetro ang taas kaysa sa lupa. Ito ay isang taas na maaaring tapakan sa isang hakbang lamang. Ang mga manunood na nakaupo sa hanay sa ibaba ay hindi makakasagabal sa kanilang paningin. Sa kabaligtaran, magkakaroon sila ng mas mahusay na anggulo sa pagtingin. Sa gilid na direktang nakaharap sa pasukan ng larangan ng pagsasanay sa martial arts, mayroong isang plataporma na mga 3 metro ang taas. Nakatuon ang atensyon ng lahat ng manunood dito. Karaniwan, ito ang lugar kung saan nanunood ng mga laban ang mga pinakamataas na ranggo sa sekta ng Sword Spring. Minsan, ginagamit din ito bilang lugar para sa pagbibigay ng talumpati ng punong abala. Tumingin si Terence sa paligid at tinansya na may daan-daang upuan sa paligid. Isang kapat lamang ng lahat ng mga outer disciples ng Long Whisker Peak ang maaaring umupo doon, at nahulaan niya na maaaring may mga inner disciples dito. Siyempre, ang mga taong naruroon ngayon ay mga disipulo ng panlabas na sekta. Dahil malaki ang lugar at may sapat na mga upuan, maraming tao ang nahahati sa mga pangkat. Halimbawa, ang mga tao ng panganay na nakatatandang kapatid ay nakaupo sa timog na stand, at ang mga tao ng pangalawang nakatatandang kapatid ay nakaupo sa kanlurang stand. Pinangunahan ni Martial Master Ma ang mga bagong disipulo papunta sa bakanteng North Stand, at ang mga taga-suporta ni Terence ay dumistansya rin mula sa grupo ng mga tagahanga ng Al. Nakita ni Yiming ang mga bagong disipulo at tumakbo palapit para salubungin sila. Nakatatanda kong kapatid na si Sima, nandito ka na pala. Nagtanong ako tungkol sa mga patakaran ngayon, at halos pareho lang ito ng inaasahan ko.
Ang mga puntos ay makukuha sa pamamagitan ng pakikipaglaban, at ang mga puntos ay makukuha rin ng mga kalahok. Pagsasama-samahin ang mga puntos, at ang may pinakamaraming puntos ang siyang mananalo. Lumapit si Iming kay Terence at ibinulong ang impormasyong narinig niya, bukod sa labanan sa pagitan ng mga kandidato, ang mga disipulong hindi kwalipikadong maging kandidato ay magkakaroon din ng pagkakataong humamon. Kapag nanalo ang isang kandidato, hahamunin siya ng isang beses. Kung matatalo siya sa challenger, mawawala ang kanyang posisyon bilang kaitiwala. May ganoong patakaran. May idinagdag ba ito dati o may idinagdag na ngayon? Medyo nagulat si Terence habang nakatingin kay Marshall Masterma, hindi sigurado kung ano ang punto ng patakarang ito. Kung ganoon, wala talagang magiging kalamangan ang mga kandidato. Matapos manalo, kinailangan pa rin nilang harapin ang hindi malamang hamon. Ang isang panig ay tahimik na naghihintay para sa mga pagod na pagod, habang ang kabilang panig ay dumaan sa sunod-sunod na mabangis na labanan. Paano pa magkakaroon ng anumang katarungan na masasabi? 7,318. May ganoong patakaran noon, pero hindi naman ito palaging ginagamit. Hindi ko alam kung bakit nagamit na naman ito ngayon. Nagpatuloy si Iming sa mahinang boses, sa totoo lang, hindi naman ito malaking bagay. Halimbawa, kung manalo ang nakatatandang kapatid na si Sima, maaaring isa sa atin ang unang umakyat sa entablado at makuha ang kota para sa hamon. Pagkatapos, maaari na nating aminin ang pagkatalo at matatapos na ang hamon. Epektibo rin ito. Ano ang saysay nito? Lumapit din si Almira at gulat na bumulong, isang hamon lang ang kailangan tanggapin ng mananalo, kaya ang ganitong klaseng pandaraya ay makakagarantiya ng tagumpay, tama ba? Hindi ito maituturing na pandaraya. Ang mga kandidato ang pinakamalakas na napili. Paano magiging katapat nila ang mga ordinaryong tao? Bukod dito, ang proseso ng hamong ito ay parang isang ritual, kaya hindi mo kailangang masyadong pansinin ito. Tumawa ng matamlay si Iming at sinubukang magpaliwanag, Almira, mayroon kang pangangatawan na may katangiang hangin, at napakabilis ng iyong bilis. Kapag dumating ang oras para maglaban ka para sa isang pwesto, lahat ay depende sa iyong pagganap. Siyempre naman. Huwag kang mag-alala, wala akong takot kahit kanino pagdating sa pang-aagaw ng mga lugar. Buong pagmamalaking tinapik ni Almira ang kanyang dibdib habang matagumpay na nababago ang usapan. Sinimulan na niya ang pagpaplano ng mga detalye kung paano lalabanan ang isang pwesto sa entablado. Kung tungkol naman sa pagkatalo ni Terence, hindi man lang ito inisip ni Almira. Nakita ito ni Iming, kaya nahiya siyang magpaliwanag kay Almira. Napakakaunti ng mga taong kakampi niya, at mahirap sabihin kung mananalo sila sa huli. Habang nag-uusap sila, sinenyasan ni Marshall Masterma si Terence na sumunod sa kanya, habang naghihintay na sa kanya ang isang Alphan. Pumunta ang dalawang bagong kandidato sa plataporma, at nakita ni Terence ang steward na papalapit. Mga iginagalang na Martial Master, mga Elder, at lahat ng nakababatang kapatid na narito, ngayon ang labanan ng pagpili para sa magiging steward. Una, hayaan ninyo akong. Pagkatapos umakyat sa entablado ang panganay na nakatatandang kapatid, agad siyang nagpakita ng napakagandang poster at nagsimulang magbigay ng walang katapusang talumpati. Natulala si Terence, anong nangyari sa laban? Bakit kailangan pa niyang magbigay ng talumpati? Siya lang ang nakatatandang kapatid na namamahala sa mga disipulo ng Outer Sect. Kailangan ba niyang gawin itong parang isang halalan sa pagkapangulo sa sekular na mundo? Ang pinakamahalaga ay, bakit hindi sinabi sa akin ni Ying Luo ang tungkol dito? Paminsan-minsan, palihim na sinusulyapan ng tagapag-alaga na nakatatandang kapatid ang kanyang palad. Halatang handa na siya. May script pa nga siya para sa kanyang talumpati. Alam ng lahat na ang Katie wala ang namamahala sa lahat ng aspeto ng pangkalahatang operasyon ng mga disipulo ng Outer Sect, lalo na ang rekomendasyon ng mga kwalifikasyon sa pakikinig sa Inner Sect. Marami na akong nagawa sa larangang ito at pamilyar ako sa mga nakatatandang kapatid ng Inner Sect. Hanggat maaari akong patuloy na maging Katie wala ng panganay na nakatatandang kapatid, tiyak na ipaglalaban ko ang mas maraming lugar na maibabalik ko sa mga nakababatang kapatid na narito sa hinaharap.
Ang panganay na nakatatandang kapatid na Stuart ay may matatalas na pananalita at nangako ng maraming ganitong benepisyo, na umakit din ng matinding tuwa. Hindi lamang ito limitado sa kanyang mga nasasakupan, dahil ang mga benepisyong ito ay talagang nauugnay sa mahahalagang interes ng lahat. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, bumaba sa entablado ang panganay na nakatatandang kapatid na namamahala dahil sa kasiyahan. Pagkatapos, pagkakataon na ng pangalawang nakatatandang kapatid na namamahala na magbigay ng talumpati. Pareho silang nagsabi ng parehong bagay. Ang pangalawang nakatatandang kapatid na Katie wala ang dating namamahala sa pamamahagi ng mga gawain at gantimpala sa pagtatasa para sa mga outer disciples. Isa rin itong posisyon na may tunay na kapangyarihan, kaya ang kanyang focus ay nasa mga gawain din. Bukod sa pangakong maghahanap ng mas maraming gawain para sa mga disipulo ng outer sect, sinabi rin ng Stuart second senior brother na makikipag-usap siya sa sect para mapataas ang mga gantimpala para sa mga disipulo ng outer sect pagkatapos makumplito ang mga gawain. Ito ay may kaugnayan din sa mahahalagang interes ng bawat outer disciple, at gaya ng inaasahan, nakatanggap ito ng maraming hiyawan. Hindi napigilan ni Yiming ang bamulong, kakaunti lang ang misyon para sa mga outer disciples, at wala tayong paraan para makakuha ng marami. Sa dami ng monghe at kakaunting lugaw, natatakot ako na tanging ang mga pinagkakatiwalaang aid niya lang ang may pagkakataong makakuha ng misyon, di ba? Isang malaking sakuna para sa ganitong uri ng tao ang maging pangalawang senior brother Stuart. Hindi naman ito mali. Sa proseso ng pamamahagi ng mga gawain, sinasadya o hindi sinasadya ng pangalawang nakatatandang kapatid ng Katie wala ang pumanig sa kanyang mga tauhan. Sa katunayan, hindi naman sa walang reklamo sa mga outer disciples, pero pareho lang naman kahit sino pa man iyon, kaya wala masyadong masasabi. Dahil dito, ang mga bulong ni Yiming ay tuluyang natabunan ng mga hiyawan at hindi na nakaakit ng anumang atensyon. Tagahanga ng Al, humanda ka. Aakyat ka at magbibigay ng talumpati mamaya. Lumingon si Marshal Master Ma at sinabi sa mahinang boses, sabihin mo lang sa amin ang iyong kalamangan at ipaalam sa lahat. Huwag kang kabahan. Sima, dapat ka ring maghanda. Pagkatapos ng Alphen, ikaw na naman. Malamig na ngumiti si Terence sa sarili niya, halata namang may kinikilingan si Master Ma sa Alphen. Tutal, magkakompetensya naman sila. Ano pa nga ba ang masasabi ni Terence kung ang Alphen ang unang lumapit at sabihin sa kanya ang lahat ng benepisyo? Siyempre, silang dalawa ay palaging magkaibang ideya. Magkakaiba ang pananaw ng mga tao kapag tumatakbo para sa pagkapangulo, lalo na kung isang simpleng senior steward. Gayunpaman, hindi talaga handa si Terence, at mahirap sabihin kung gaano kahusay ang kaya niyang gawin. Sumagot ang Alphen ng may ngiti at agad na umakyat sa main stage. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, diretsyong nagsalita ang Alphen. Dapat kong pasalamatan si Elder Chin sa pagtayo rito ngayon at pakikilahok sa pagpili ng ikatlong nakatatandang kapatid ng steward. Kung hindi dahil sa kanyang paghihikayat at panghihikayat, hindi ako magkakaroon ng lakas at kumpiyansa na lumahok sa pagpili ngayon. May mga chismis na kukunin ako ni Elder Chin bilang personal niyang disipulo. Kailangan kong linawin na hindi pa ako kinukuha ni Elder Chin bilang disipulo niya, kaya hindi tama ang balitang ito. Dapat sabihin na umaasa talaga akong maging disipulo ni Elder Chin, pero alam ng lahat na mahigpit ang mga kinakailangan ni Elder Chin sa pagtanggap ng mga disipulo. Nasa probation period pa lang ako, at malaki ang chance akong maging disipulo ni Elder Chin. Iyon lang, kaya huwag kayong magkamali ng intindi. Sa unang tingin, nililinaw ng tagahanga ng Al ang mga chismis. Kasabay nito, ipinapahayag niya kay Elder Chin na hindi na niya magagamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang disipulo ni Elder Chin para magsalita tungkol sa mga bagay-bagay dahil binugbog siya kagabi. Pero sa totoo lang, ang epekto ng mga salita ng tagahanga ng Al ay hindi gaanong naiiba sa direktang pagsasabi na siya ay naging disipulo ni Elder Chin. Sa ganitong relasyon, kapag bumoto ang mga manunood, natural lang na alam nila kung ano ang pipiliin. Bukod pa riyan, hindi siya mapintasan ni Kuya Chin nang sabihin niya iyon. Masasabi talaga ng Alphen na gusto lang niyang ipaliwanag ang mga chismis noon. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Terence. Magaling talagang magplano ang Alphen.
Inisip niya kung ano ang iisipin ng nakatatandang Chin. Naroon din si Elder Chin sa pagpili ngayon, at napansin ni Terence na walang ekspresyon ang mukha ng matanda. Malinaw na wala ito sa magandang mood. Marahil ang maliliit na panlilinlang ng mga tagahanga ng Al ay hindi makakamit ang pabor ni nakatatandang Chin. Para makakuha ng ilang boto, nakalimutan niya ang kanyang pinagmulan. Marahil ito ang tinatawag na pagiging masyadong matalino para sa iyong sariling kabutihan. 7,319. Sa entablado, tuwang-tuwa ang tagahanga ng Al sa mga reaksyon ng mga tao sa paligid niya. Pagkatapos, nangako siya ng maraming benepisyo. Lahat naman ng mga tseke ay walang laman, kaya ano ang masama kung ibibigay muna ang mga ito. Ikinuyom ng tagahanga ng Al ang kanyang mga kamay at umalis sa entablado sa gitna ng hiyawan. Ngumiti siya kay Terence. Kuya Sima, ikaw na. Malaki ang inaasahan ko sa iyo. Kung mataas ang tingin mo kay Sima, bakit hindi ka nalang umatras sa pagpili? Hindi natiis ni Yuan Bao ang maangas na tingin ng isang tagahanga ng Al at direktang gumanti. Tinapik ni Terence ang balikat ni Yuan Bao, sinasabihan itong tumigil. Tumanggaw siya sa tagahanga ng Al. Masyadong magalang ang batang Panginoon ng lungsod na si Al. Aasahan ko ang iyong mga pagpapala. Hindi kita bibiguin ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, umakyat siya sa entablado at tumigil nang hindi hinihintay ang reaksyon ng Alphan. Kumusta sa lahat, ako si Sima. Mahinahong tiningnan ni Terence ang mga manunood, habang may ngiti sa kanyang mukha. Ang dapat sabihin at ang hindi dapat sabihin ay nasabi na ng mga taong nasa harap ko. Hindi ko na kailangang ulitin pa ang kalokohan. Pag-usapan na lang natin ang mas praktikal na bagay. Lahat ng nakatatandang kapatid dito, kung gusto niyong lumakas at may mga katanungan habang naglilinang, maaari kayong lumapit sa akin. Hahanapin ko ang pinakaangkop na landas para sa inyo para maglinang. Huwag ninyong pagdudahan ang mga salita ko, ito ang aking likas na kakayahan. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, maaari kayong lumapit at subukan. Hindi mahalaga kung ang mga dating disipulo o ang mga bagong disipulo, matapos bahagyang magulat, lahat sila ay humagalpak ng tawa. Walang naniwala sa mga sinabi ni Terence na totoo. Isang biro ang sabihin ng isang bagong disipulo na kaya niyang gabayan ang lahat at tulungan silang mahanap ang pinakaangkop na landas sa pagsasanay kahit ano pa ang tingin nila rito. Ha. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganyang cart na bata. Hindi, ngayon ko lang siya nakita. Nakakatawa naman ito, nandito siya para magpatawa, di ba? Hindi kaya ang pagpili ngayon para sa Senior Brother Steward ay isang kompetisyon para makita kung sino ang mas nakakatawa? Nako, hindi ko na kaya. Mamamatay na ako sa kakatawa. Kaya kung tumawa sa mga sinabi niya ng isang taon. Kapag dumating ang mga bagong disipulo sa susunod na taon, matatawa ako sa kanya ng isa pang taon kapag sinabi niya ulit. Pinagtatawanan ng lahat si Terence, at tanging si Almira at ilan pang iba ang nakakaalam na nagsasabi ng totoo si Terence. Sa gabay ni Terence, tumaas ng malaki ang kanilang bilis sa pagsasanay, at naging napaka-sweet nito. Higit sa lahat, wala sa grupo ni Almira ang may parehong elemento ng apoy gaya ni Terence. Dahil kaya silang gabayan ni Terence, natural lang na kaya niyang gabayan ang mga nagsasagawa ng ibang elemento. Walang duda na ito ay huwag mo akong pagdudahan. Kaya talaga yan ni Kuya Sima. Gusto sanang suportahan ni Ying si Terence, pero agad na natabunan ang boses niya. Walang nakarinig sa kanya, at kahit marinig pa nila, hindi nila ito seseryosohin. Hindi alintana ni Terence, hindi problema ang magturo ng ilang outer disciples, pero ano ang gagawin niya sa sarili niyang pagsasanay kung kailangan niyang gawin iyon? Kaya hindi mahalaga kung maniniwala sila sa kanya o hindi. Gusto lang ni Terence na makahanap ng paksang mapag-uusapan dahil wala naman siyang masyadong masasabi. Matapos hamupa ang tawanan, magsasalita na sana si Terence nang kumaway sa kanya si Martial Master Maria. Sima, pwede ka nang bumaba. Kumunot ang kilay ni Terence, kakaunti pa lang niyang nasabi, tapos gusto na niya siyang umalis sa entablado. Hindi ba't masyadong halata ang pagkakaiba sa paggamot? Nang makitang hindi gumagalaw si Terence, umakyat na mismo si Martial Master Ma sa entablado at bumulong, ikaw na bata, hindi ba't lagi kang mahinahon?
Bakit bigla siyang naging arrogant ngayon? Sige, huwag ka nang magsalita pa. Habang tumatagal, lalo kang nagkakamali. Naisip ni Terence, ginagawa mo ba ito para sa ikabubuti ko? Talagang nagkaroon siya ng bagong katayuan. Pagkatapos magsalita ni Marshall Masterma sa mahinang boses, lumingon siya at inanunsyo, maghahanda na kami para sa susunod na segment. Ang kompetisyon para sa pagpili ng Steward Senior Brother ay magsisimula sa laban para sa kandidato ng Steward Third Senior Brother. Pinakamahusay sa tatlo. Alphan, Sima, umakyat na kayo sa ring. Kumaibot ang mga labi ni Terence nang tumalon siya pababa ng entablado, at lumapag sa gitna ng arena. Sinundan siya ng Alphen paakyat sa entablado at dahan-daang naglakad papunta sa kabilang panig ni Terence. Ngumiti siya at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kuya Sima, pakibigyan mo naman ako ng ilang payo. Hindi ako maglalakas loob na payuhan ka, batang Panginoon ng lungsod na Al, kumilos ka na. Hinugot ni Terence ang demonyong espada at itinutok ito sa lupa. Ang dahilan kung bakit hindi umatake muna si Terence ay para iligtas ang kanyang mukha para kay nakatatandang Chin. Ayaw niyang mawala ng mukha ang tagahanga ng Al na maaaring maging disipulo ni nakatatandang Chin. Sa isang kompetisyon ng sekta, kailangan gamitin ang martial arts at kasanayan ng sekta. Kung si Terence ang unang aatake, hindi kayang tiisin ng isang Alphen ang kahit isang galaw ni Terence, kahit pag gamitin niya ang orihinal na Fire Spirit Sword technique. Alam ng tagahanga ng Al na hindi siya ang kapat ni Terence, kaya nagmukha siyang maganda at tumawa, paano ako ang unang gagawa ng hakbang? Natural lang, si Kuya Sima ang dapat unang gumawa ng hakbang. Maaari siyang matalo sa isang laban, ngunit kailangan niyang ipaunawa sa lahat ang kanyang mapagkumbabang saloobin. Siyempre, alam ni Terence ang iniisip ng lalaki, at ayaw niyang sayangin ang hininga niya rito. Gusto niya sanang iligtas ang mukha nito, pero dahil hindi naman niya ito kailangan, kalimutan mo na lang iyon. Apoy ng bituin. Malayong malayo sa bago ang unang galaw ng orihinal na Fire Spirit Sword technique, pero ang Fire Chi ni Terence ay nasa ika-10 rango, at dahil sa perpektong kahusayan, malakas pa rin ito. Nagbago ang mukha ng Alphen. Nakita na niya ang Fire Spirit Sword technique ni Terence kahapon at handa na siya para dito, pero ngayong kaharap na niya ito, napagtanto niyang hindi sapat ang panunood para maranasan ang kakilakilabot. Tila nagkalat ang mga batik ng maitim na pulang kislap ng espada, ngunit tuluyan na nitong natakpan ang lahat ng espasyo sa paligid ng Alphen para makaiwas. Imposibleng umatras pa siya maliban sa lumaban ng harapan. Ang problema ay hindi handang makipaglaban ng harapan ng Alphen na si Terence. Gusto lang niyang magpasikat at magsabi ng ilang magagandang salita kapalit ng pagkakataong manalo sa botohan. Gayunpaman, ang mga bagay ay higit pa sa kanyang inaasahan. Gamit ang malademonyong espadang lumalamon, ang tagahanga ng Al ay walang lakas para magplano ng iba pa. Ginamit niya ang kanyang hindi pa ganap na Fire Attribute Martial Arts technique at sinubukang harapin ang sword move ni Terence. Ang puwang. Hindi ito maituturing na isang pagkakaiba. Ang lakas ng mga teknik sa pakikipaglaban at mga pamamaraan ng paglilinang ng magkabilang panig ay dalawang magkaibang antas ng banggaan. Tuluyan nang natalo ang martial arts technique ng Alphen bago pa man sila magdikit, at siya ay napalipad. Hindi kasya sa malapad na ring ang katawan ng isang Alphen. Lumipad siya palabas ng ring at bumagsak sa gitna ng mga manunood. Mabuti na lang at walang nakaupo sa lugar na ito, kaya hindi na ito nagdulot ng karagdagang mga nasawi. Bata mong Panginoon ng lungsod, Al, ayos ka lang ba? Hindi mo kailangang umabot sa puntong ito kahit magpakita ka ng awa. Hinawakan ni Terence ang malademonyong espada ng pabaligtad at isinuot ito sa kanyang likod. Madali siyang lumipad papunta sa gilid ng entablado at tiningnan ang tagahanga ng Al sa mga manunood ng may nanunuyang ekspresyon. Napakamapagkumbaba ng batang Panginoon ng lungsod na si Al. Medyo natatakot at magalang talaga si Sima. Sa ikalawang round, umaasa ako na ibibigay ng batang Panginoon ng lungsod na si Al ang lahat at hindi na magiging mapagpakumbaba. Hindi nasaktan ng Alphen, pero medyo masakit ang katawan niya. Matapos magpumilit na bumangon, mukhang medyo nahihiya pa siya. 7,320. Mapagkumbaba, ang Sungit ko.
Kung may kakayahan ang batang Panginoong ito na patayin ka, tiyak na hindi kita basta-basta sasaktan. Kahit determinado na siya, natawa pa rin ng mahina ang Alphen at sinabing, hindi, hindi. Kuya Sima, ang lakas mo ay namumukod tangi at kakaiba. Sa tingin ko ay hindi na kailangang makipagkompetensya sa ikalawang round, di ba? Hindi maiwasan ang tagahanga ng Alnamenes kay Martial Master Maria. Ayos lang sana kung maayos ang laban nila para malaman kung sino ang mananalo, pero bakit kailangan pa niyang gumamit ng 2 sa 3? Hindi mo ba iniisip na nakakahiya na ang matalo sa isang laban? Kung siya ay namatay o nawala ng kakayahang maglaro sa isang round, kailangan pa bang magpatuloy sa ikalawang round? Siyempre hindi. Nakasaad sa mga patakaran na kailangan nating lumaban sa pangalawang round kung mananalo tayo ng 2 sa 3 round. Young Master Al, sinasadya mo bang magpakita ng kahinaan sa kalaban para manhid ako at pagkatapos ay samantalahin ang sitwasyon para manalo? Tumawa si Terence habang nagsasalita, hindi pinansin ang ekspresyon sa mukha ng tagahanga ng Al. Napakahusay ng estratehiya ng batang Panginoon ng lungsod na si Al. Naging pabaya ako at muntik na akong mahulog sa kanya. Ha! Dahil napagtanto ko na ang plano mo, hindi magiging madali para sa iyo ang magtagumpay. Hindi naman nagsasalita ng kalokohan si Terence, tinutokso lang niya ang isang tagahanga ng Al, sinasabing gumamit siya ng lahat ng uri ng panlilinlang at tukana para maging ikatlong senior ng manager. Gayunpaman, sa usapin ng tunay na lakas, hindi ito dapat banggitin. Ang ganitong uri ng pag-uugali ng pagpapabiye sa mga mahahalagang bagay at paghahangad sa mga walang kabuluhang bagay ay hindi maiiwasang nagpapababa sa kanya ng tingin ng mga tao. Nagmura ang Alphen sa kanyang puso. Sapat ang kanyang pagiging sensitibo para maintindihan ang gustong sabihin ni Terence. Sige, dahil iyon ang patakaran, lumaban tayo sa ikalawang round. Ayaw ng tagahanga ng Al na magpatuloy sa pagsasalita ng walang kabuluhan si Terence, kaya ibinalik niya ang usapan sa laban. Kuya Sima, payagan mo akong umakyat sa entablado. Sa pagkakataong ito, gusto ko talagang maranasan ang iyong magagaling na galaw. Ngumiti si Terence at nagkibit balikat, mukhang kalmado at relax. Umatras siya ng 12 hakbang at binigyan ng espasyo ang Alphen. Bumalik sa ring ang isang tagahanga ng Al, iniisip kung dapat ba siyang magpatuloy sa pagpapakitang gilas o unang umatake. Hindi siya magiging katapat ni Terence kung siya ang unang umatake, pero kung wala man lang siyang lakas ng loob na umatake sa arena, masisira ang reputasyon niya. Bata mong Panginoon ng lungsod, Al, hindi ka pa rin ba handang gumawa ng unang hakbang sa pagkakataong ito? Kung magmamadali tayo tulad noong nakaraan at tuluyang matatalo nang hindi man lang nagagamit ang anumang kasanayan sa pakikipaglaban, hindi ba't nakakahiya iyon? Walang plano si Terence na iligtas ang Al, kahit na sinisiraan niya ang sugat niya. Labis na napahiya ang tagahanga ng AI, hindi niya alam kung dapat ba siyang umatake muna o pagkatapos. Nahulaan na ang resulta, kahit siya man ang mauna o huli sa pag-atake, madudurog siya ng Fire Spirit Sword technique ni Terence sa oras na umatake siya. Ito ay isang malaking kakulangan sa antas ng mga pamamaraan ng cultivation at martial techniques, na hindi na kayang punan pa sa yugtong ito. Maliban na lang kung ang isang Alphen ay maaaring gumamit ng martial arts technique na mas magaling kaysa kay Terence. Hindi naman sa wala nito ang isang Alphen, pero sa Sword Spring Sect, pinagbawalan siyang gamitin ito. Kapag ginamit niya ito, baka madiskwalika pa siya. Si kapatid na Sima ang unang sumalakay ngayon lang. Sa pagkakataong ito, ako na ang bahala. Tayo'y babaril. Patas at makatarungan ito. Sa huli, nagpasya pa rin ang tagahanga ng Al na siya ang unang gumawa ng hakbang. Kahit papaano, gusto niyang ipakita ang kanyang katapangan. At martial arts. Hindi naging madali noong huling beses na nasa ring siya, kaya dapat man lang ay paginahin niya ang kanyang martial arts, di ba? Nagkibit balikat si Terence, pahiwatig na wala siyang pakialam. Gumawa siya ng pakiusap na senyales, hinayaan ang Alphen na gumawa ng unang hakbang. Hindi na maaaring umatras ang tagahanga ng Al ngayon. Pinilit na lang niya ang sarili na sumigaw at gamitin ang unang anyo ng kanyang fire-type skills, umaasang matatamaan ang katawan ni Terence. Ayaw niyang saktan ang kalaban, pero kahit papaano ay maipaliwanag niya ang sarili niya pagkatapos niyang tamaan ang kalaban.
Gayunpaman, hindi man lang binigyan ni Terence ng pagkakataong ito ang kanyang kalaban. Hinintay niya ang Alphen na unang gumawa ng hakbang at saka itinapat ang malademonyong espada sa kanyang likod. Sa isang ikot ng kanyang palso, sinaksak ni Terence ang Alphen na parang kidlat. Kumislap ang mga tuldok ng maitim na pulang ilaw ng espada. Ito pa rin ang unang galaw ng Fire Spirit Sword Technique, ang Starfire. Pamilyar ang formula at pamilyar ang lasa nito. Napuno ng kalungkutan at galit ang tagahanga ng Al. Hindi ba't pumayag kang ako ang unang umatake? Hindi pa nga matagumpay na naisagawa ng batang Pinoong ito ang unang galaw, paano siya muling napapalipad? Magkakaroon pa ba tayo ng kasiyahan sa hinaharap? Nanalo si Sima ng 2 sa 2 laban. Nakakuha siya ng 50 puntos sa bawat panalo niya. Iyan ay 100 puntos sa kabuuan. Walang ekspresyong inanunsyo ni Martial Master Ma ang resulta sa platform, hindi nagdulot ng anumang pinsala ang Alphen kay Sima. Wala kang makukuhang puntos mula sa laban. Wala ka ng puntos ngayon. Nakahiga ang Alphen sa gitna ng mga manunood na may gulat na ekspresyon. Labis siyang nahihiya at nagdamdam. Hindi na niya kailangang sabihin ang ikalawang kalahati ng pangungusap. Sinusubukan ba niyang ipaalala sa iba kung gaano kasama ang kanyang pagkatalo? Sa katunayan, binabatikos din ni Martial Master Ma ang Alphen sa puso niya. Bakit ba ang silbi niya? Kahit sandali lang siyang nakayakap kay Sima, hindi pa kasama ang pananakit sa kanya, kahit ilang beses lang siyang saktan ay ayos na. Sa ganoong paraan, kahit papaano ay may masasabi sila, at mabibigyan niya sila ng ilang puntos. Bukod pa rito, para matulungan ang mga Alphen na makakuha ng mas maraming puntos, espesyal na inayos ni Martial Master Ma ang best of 3 rules. Hindi siya makakakuha ng masyadong maraming puntos sa isang round, pero mas marami siyang makukuhang puntos sa 2 round, di ba? Hanggat may ilang mga punto, ang mga kaayusan pagkatapos noon ay hindi magiging masyadong kapansin-pansin. Pero ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay talagang walang silbi, ano ang magagawa niya? Susunod, oras na para bumoto ang lahat ng disipulo ng Outer Sect. Ang bawat disipulo ng Outer Sect ay may boto mula sa ikatlong nakatatandang kapatid na steward na kumakatawan sa 1 puntos. Piliin kung aling kandidato ang susuportahan at iboboto siya, at makakakuha siya ng 1 puntos. Ang huling score ay ang kabuuan ng huling score. Ang taong may pinakamataas na score ang panalo. Naina si Martial Master Maria. Ang isang panalo ay dapat nakatumbas ng 100 puntos, ngunit wala pang 200 ang mga outer disciples. Kahit na suportahan ng lahat ang Alphen, hindi niya makukuha ang puntos ni Terence, kaya binago niya ito sa 50 puntos. Ang mga kahihinatnin ng paggawa nito ay malinaw na magpaparamdam sa mga tao na ito ay hindi patas, dahil walang saysay ang manalo sa isang labanan, at ang botohan, na orihinal na sumasakop sa kalahati ng papel o gumanap pa nga ng isang sumusuportang papel, ay naging isang mapagpasyang paraan na maaaring magpabago sa sitwasyon. Wala siyang ibang magawa. Dahil nangako na siya sa Alphen na tutulong, walang ibang nagawa si Martial Master Ma kundi gawin ito. Magsisimula na ang botohan. Ilagay ang mga boto ng kandidatong nais ninyong suportahan at ilagay ang mga ito sa mga pwesto sa inyong mga pwesto. Automatikong kakalkulahin ang huling resulta. Agad na tumingin sina Almira at ang iba pa sa mga upuan, at tama nga, nakakita sila ng maliit na puwang na maaari nilang iboto. Bawat tao ay may boto, at 3 sa kabuuan, katumbas ng panganay na nakatatandang kapatid ng Katie wala, pangalawang nakatatandang kapatid, at pangatlong nakatatandang kapatid. Ngayon, ang kailangan na lang nilang gawin ay ihulog ang boto ng pangatlong nakatatandang kapatid sa gate ng botohan. Pinili ni Yiming na suportahan muna si Terence, at pagkatapos ay ipinakita kay Almira at sa iba pa, tingnan mo, basta't pipiliin mong suportahan ang nakatatandang kapatid na si Sima sa tiket ng botohan, at pagkatapos ay ihagis ito sa gate ng botohan, magiging maayos ang lahat. Sumunod naman sina Almira, Peter, at Yuan Bao at mabilis na bumoto. Pagkatapos, sinimulan nilang obserbahan ang mga disipulo ng Outer Sect sa kanilang paligid. Sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng pagboto ay karaniwang 1 boto ng mga hindi nagpapakilala. Maliban sa taong nakakaalam, mahirap para sa iba na makita kung ano ang nasa boto ng ibang tao. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.